everyone! Good day sa inyong lahat, sa ating viewers, and welcome to Grace Cornerstone City Church Table Talk. Yeah. Yan. Ang Table Talk is where we want to foster meaningful conversations while discussing social issues and sasagutin natin with biblical perspective. And today, I have with me Aura! Yay! Hello, welcome to Table Talk. Yes, hello po sa lahat. And of course, ang ating pong suking-suki sa Table Talk is none other than our lead pastor, Pastor West. Hello, everyone. Yeah. So, ngayon pong Table Talk natin, what we're going to talk about is, of course, Holy Week. Ang ating pong topic today will discuss on the prize. Yes. Pastor Wesley, ano ba tong the prize na ito? Alright, dito kasi pag-uusapan natin, kasi marami, if we're going to read yung story ni Jesus, especially doon sa Holy Week, makikita natin that there is really a price to pay na ginawa ni Jesus Christ para sa atin lahat. So, we will be discussing ano ba tong price na to, bakit ba kailangan pagbayarin, at bakit si Jesus ang kailangan magbayad nito, bakit hindi iba? Kumbaga, you're telling us, Pastor, that what Christ did on the cross is really a price. Kumbaga parang siya ay bayad. Yes. Ano po ba tong bayad na ito na binabanggit po ninyo? Alright, so siguro para makita din natin yung pagbabayad ng Panginoon, kailangan makita din natin ano ba yung pinagbayaran ng Lord. And as we know, yung story natin sa Genesis chapter 3. Nung tayo ay nilikha ng Panginoon, sabi sa Genesis 1 and 2, nilikha tayo ng Lord perfect. No? But pagdating doon sa chapter 3, makikita natin na nagkasala si Adam and si Eve. And doon sa pagkakasala na yun, some people would think, kinain lang naman yung mansanas. Kinain lang naman yung prutas. Bakit naman galit na galit si God? Grabe naman. But it goes beyond doon sa eating the fruit. No? Merong ngang magandang sinabi dito. If you would remember doon sa Exodus chapter 34, nung si God ni-reveal niya yung sarili niya kay Moses. Sabi niya, the Lord who is abounding in love, slow to anger and abounding in love. Then may sinabi siya doon, ang sabi niya, forgiving wickedness, rebellion, and sin. Pag-aaralin mo mabuti yun, minsan iisipin natin, ano ba yung pagkakaiba ng sin, wickedness, iniquity, rebellion, yung gano'ng mga bagay, So, isa dito yung sin. Ano ba ibig sabihin nito? Sin, ang ibig sabihin nito ay offense. Ibig sabihin, merong ginawa na dapat hindi ginawa. Totoo yan, Pastor. Actually, yun nga, because Aura and I, nasa Sunday school kami. And we hear, even the kids, ano ba yung kasalanan doon? Kasi nga naman, kumain lang ng fruit. Ng fruit. Bakit nga po ba kailangan pagbayaran pa yung ganun kasimpleng bagay? Nakakatawa, share ko lang. Kasi yung pamangkin natin, namin, si Luna, nag-aaral na siya nung ganyan, Nag-read sila ng Bible ng mommy niya. And then, may apple kasi doon sa bahay. Do we know? Yes. Diba? Parang, hindi naman talaga yung apple yun. But the depiction was apple siya. Mm-mm. So, parang sabi ni grandpa niya, saan mo kinuha yan? Sabi niya, sa garden? Sabi niya, hindi, sa ref. Sa ref ko kinuha to, Pero yun nga, yung concept of, maganda yung tanong ni Aura, the concept of, bakit ang liit-liit nun? Parang everyday we're doing it, we're eating. Pero sin siya. Alright. Yun nga, kung i-analyze natin yung Genesis chapter 3, makikita natin doon yung gravity, yung bigat ng kanilang ginawa. So it's not just about sin, na merong inutos si God na hindi nila ginawa. Because yung susunod, yung transgression, doon sa Exodus 34:6-7, ang ibig sabihin nito ay rebellion. Rebellion. And then, ang sabi ni God doon sa Exodus 34, ang papatawarin din niya is iniquity. Iniquity means perversity. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin yung binaluktot mo yung mabuti. Yung supposed to be good, ginawa mong evil. At yung evil, ginawa mong good. Now, eto nakakatuwa dyan. When we read yung sinabi ni Satan
o sinabi nung serpent kay Adam and kay Eve, makikita natin yung tatlong yun ay present. Ano sinabi nung serpent doon kay Adam and Eve? Sinabi ba talaga ng Lord na hindi kayo pwedeng kumain ng kahit anong punong kahoy dito? So, it was going against the commandment of God. Anong sagot ni Eve? Pwede kaming kumain ng kahit ano. Wag lang daw yung bunga sa gitna ng garden. So, it's going against doon sa command ng Lord. Now, sinabi din ni serpent, no? Sabi niya ganito, pag kinain niyo, ay hindi kayo mamamatay, sabi niya, di ba? In fact, pag kinain niyo yan, kayo ay magiging katulad ng Diyos. And what is that? That is rebellion. Because instead of God being your God, ikaw Want na to be God. Yes. ang Diyos. It's also greediness din. No? Yes. To have power. So, that's the first sin. Oo. Tapos, nung sinabi nung serpent na pag kinain mo yan, magiging katulad ka ng Diyos, that's perversity. Kasi yung sinabi ng Lord na mabuti, na wag mong kainin, binaliktad niya ang Diyos. Alam mo, si God, pinipigilan niya kayong maging Diyos eh. Siya talaga yan eh. Kaya anong sabi doon sa Bible, after kausapin sila ng serpent, nakita ni Eve na good for food, Pleasing to the eye. pleasing to the eye, and good na magkaroon sila ng wisdom, ng knowledge. And so, kinain niya. So, itong tatlong bagay na to, no, ay present doon sa Garden of Eden, sa temptation nila. So, hindi lang siya basta kinain yung fruit, but it went against the Word of God, nagkaroon ng rebellion, and then nagkaroon din ng pagtitwist ng truth. No? And add to that, wala nag-repent sa kanila. Walang humingi ng tawad. Nagsisihan pa sila. Nagsisihan, di ba? Nung Yes. tinanong ng Lord. Aha. O kinain nyo ba? It was answerable by yes or no. Yes. Pero anong ginawa ni Adam? Yung asawa kong biniging babae kasi binigay mo sa akin. So, nandiyan na yung beginning ng war Yeah. na between man and woman. Yeah. No, kasi, Yes, kasi totoo. diba, yun nga, parang sinasabi ng iba, lagi ko itong naririnig na ang kinausap nung serpent was the woman. Mm. Pero lagi rin naman where was the man during that time? Because the command was actually given not to Eve, but to Adam. Mm. So, nasa na nga ba siya noon? Sabi doon, nung kinain niya, yung fruit, sabi doon sa verse na yon, binigay niya yung some sa kanyang asawa na kasama Who was niya. with her. So, ibig sabihin, all this time, kasama niya si Adam at si Adam chose not to speak up. Tumahimik lang siguro siya. tingnan ko nga, mamatay ba to si Eve pagka kinain niya yung fruit, Mauna pagkagat. ka muna. Siguro testing niya, sabi niya, mukhang okay pa. Baka dun yung origin ng Snow White, pagkagat ng apple. Pwede, di ba? Hot topic ngayon yun. True. Pastor, since napag-uusapan po natin yung sin, no? Ano po bang price of sin? Alright. Yun nga, ang nangyari nun, nung sinabi nung serpent na hindi naman kayo mamamatay, it was actually a deception. Because ang meant nung serpent, hindi kayo mamamatay physically agad. Yes. But kagaya na lagi natin sinasabi, death in the Bible, it means separation. So they were separated immediately from the Lord. So hindi man sila namatay in the physical, they were separated from the one who is the source of life, which is God. Kaya nga, yes, maari, hindi kagad physically namatay, but because they were separated doon sa source ng buhay, unti-unti yung kanilang katawan, nag-manifest yung pagka-separate na yun. And nagkaroon ng death eventually. It took a corruption. long while, no? Yes. But ano pa rin, nagkaroon pa rin ng death. Now, going back to your question, bakit nga ba ganun yung sin, Gravity. yung gravity Sin. nung sin sa atin? Now, why does it cost so much? Because it was an offense to God.
No? Yung tatlo, it was an offense, it was a transgression, it was iniquity. No? Na tayo continue to dwell in the presence of a holy God. Pero tayo ay nahiwalay na kay God. Kaya nga yun, kailangan paalisin sila ng Lord. Masakit man siguro sa damdamin ng Panginoon, kailangan silang paalisin sa garden to show them na magkahiwalay na tayo. Hindi na pwede that you ay nagkasala, I still would dwell with a holy God. So yun yung pinakita doon ng Panginoon. Now, yung ang bigat kasi isipin nyo to, para lang yung magulang Kanina, dinefine natin, Yes. di ba? Kung yung anak mo, rebellious na. Iconic. Yung anak mo, constantly, laging sinusuway lahat ng sinasabi mo. Tapos, tinitwist na yung sinasabi mo. Yung sinasabi mo mabuti, ginagawang masama. Masama. At yung masama, yun ang ginagawang mabuti. Di ba parang mapapakamot ka rin sa ulo Parang, ano ba tong anak ko na to? Sakit sa ulo. Kung employer yan, di ba? Ganon din ang gagawin ng employer. Papalayasin yung employee. Huwag ka na dito. Nagkokos ka ng problema. So, ganon din yung ginawa ni God. Kumbaga, Pastor, dapat merong punishment in place. Ano yun? For our good din yun. Yes, the punishment ay binigay ng Panginoon because to make us realize that we are now separated and that we begin to have yung desire to go back to God. Na bumalik tayo sa Diyos. Kasi yun naman ang gusto ng Panginoon Pwede naman sana natapos ang istorya doon. Yeah. Di ba? Curtain closes, tapos na. No? Nagkasala yung tao na ginawa ng Panginoon. Pero hindi, nag-continue. In fact, first part pala ng story yun. Nag-continue because God wanted humanity na bumalik sa Kanya. Kaya lang merong separation. Yung sin. So, kailangan nung tao ma-realize yung gravity nung nangyari. Sa panahon natin ngayon, parang, di ba, yung mga tao, parang, si God sa kanila is something na parang additional lang sa kanilang buhay. Diba? It's not something na parang... Totoo yan. Diba? Okay naman ako, successful naman ako Okay naman ako, ang ganda naman ng buhay ko. Walang problem. Yes. Hahanapin lang nila ang Lord kapag dumating na sila sa point na hindi na nila kaya. Yes. Yes. At pag birthday nila. Yes. Or Or may kapag sakit. Christmas. Christmas. Or may sakit. Oo. Yes. Diba? Yun, kasi nga, kailangan na nila si God doon. Kasi may sakit na sila No, lalo na, even if they have a lot of money, they can pay for kung saan man ako magpapagamot. But then, hindi kayang isolve ng money yung Yes. sakit mo. Yes. Then they cry out to God. Which is really sad. Na doon mo lang masasabi na kailangan ko pala ang Diyos. Yun na nga Yeah. Ako, pastor, no, kapag bilang isang ina, no, I have 2 kids na may mga times na talagang mga pasaway talaga po sila, no. Pero, nagtatanong sa akin yung anak ko, kapag may consequence akong binigay sa kanila, Mommy, do I need to do this? Ganyan, parang, is there any other way? Wala po bang other way na pwedeng gawin ang Lord Alright. kapag tayo ay nagkasala? Ganda ng question. Good question. Yes. Is there no other way para tayo ay mabalik sa Panginoon? Makikita natin, going back to Genesis chapter 3. Tingnan natin kasi kumbaga, kung ikaw ay investigator, babalik ka sa crime scene para makita mo what took place. Di ba? So balik tayo sa crime scene, sa Genesis chapter 3. Doon pa lang, makikita natin, doon sa latter part ng Genesis chapter 3, bago sila pinaalis ng Lord, if you would remember, nag-sow sila ng fig tree Yes. to cover up yung kanilang kasalanan. Pero anong ginawa ni God? Yes. Pero anong ginawa ni God doon? Sabi, kumuha siya ng skin ng animal. Now, hindi mo makuha yun ng basta-basta. Hindi ka pwedeng lumapit sa tawag dito, sa leon or sa sheep. Sabi mo, akin na lang yung skin mo. Hindi pwedeng gano'n, di ba? So, there has to be a sacrifice. So, sa simula pa lang, pinakita na ni God, in order to cover for your sin, to pay for our sins, there has to be a sacrifice. So, dinamitan sila ng Panginoon. No?
At nung dinamitan sila ng Panginoon, yung hala, napaalis pa rin sila. No? Totoo yan, Pastor. Nung nabasa ko yan sa Bible, naiyak ako eh. Kasi sabi ko, galit ang Lord kasi nga they disobeyed. Yes. Yeah. Diba? Pero nakita rin niya na nalaman ni Adam at ni Eve na hubad sila. Wala silang damit at nagtahi ng leaves. Mm, Which yes. is not, kumbaga, siguro hindi yun matibay or hindi yun makakaprotect sa kanila. But then the Lord made a way bago sila i-banish sa labas. Si Lord mismo nagtahi, Gumawa ng paraan for them to be protected, to be Yes. not exposed. And at the same time, paglabas, because syempre yung elements ng, hindi na yun yung Garden of Eden eh. Yes. Paglabas nila, iba na. Syempre, mainit, malamig, I don't know. No? Binigyan sila ng Lord ng magko-cover sa kanila. So, naiyak ako nung point na yun because I saw the heart of the Father, Yes. Yes. of God the Father, na sobrang loving, sobrang mapagmahal. And yung sinasabi ni Ora na, it breaks the parent's heart. Yes. Na kapag sasabihin sa'yo ng anak mo na, wala na ba mami ibang pwedeng paraan? Totoo yan. No? Pero, they have to go through that. Yes. It also shows din po no, na kahit po tayo makasalanan, gumawa ng mga pagkakamali, God still cares for us. Yes. Ipagkakaloob pa rin niya yung mga pangangailangan natin. Amen. Biruin niyo yun, si God. Kahit na alam niya, papaalisin niya yung first humans Yes. sa garden. Totoo yun. Hindi niya hinayaan na umalis. Nabahala na kayo sa buhay niyo. Total, mga matitigas ang ulo niyo. Pasakit kayo sa akin. True. Mamatay kayo dyan. That's so Hindi. Pwede nga, pinatay na lang nga ng Lord. Nag-reset siya diba? Yes. Oo. But He did not do that. You see, bakit nga ba hindi, isang magandang tanong, bakit nga ba hindi nag-reset na lang si Lord? Oo nga, Because, Pastor. di ba? That could be another way, Yes. no? Para they won't be punished anymore, but hindi na lang sana nag-reset. Yes. Kasi nga, 'di ba, parang mas madali 'yun eh. Kung i-reset, tapos na, balik back to zero, no? But you see, God has a plan. And yung plano ng Lord to be with humans, with us, hindi niya i-abandon 'yon. At dahil matindi yung pagmamahal niya sa atin, no? Alam naman niya magkakasala tayo. Alam naman niya magkakasala yung si Adam and si Eve. Pero he was not willing to abandon the plan. Because in His wisdom, in His mercy and His love, alam niya meron pa rin paraan to redeem humanity back to Him. Kaya pansinin niyo doon, throughout biblical history, hindi nagre-reset si Lord. Pastor, sabihin ng iba, bakit kay Noah nag-reset? Hindi, andun pa rin si Noah eh. Si Noah, si Mrs. Noah. Si Mrs. Noah at yung kanyang tatlong anak Yes. at tatlong manugang. Children Noah. So, hindi talaga siya nagre-reset. Bakit? Because God would not accept failure sa kanyang plan. Because He knows in His wisdom, may paraan. No matter how difficult yung paraan na yon, God was willing. And, yun nga pinakita ni God, di ba? May sacrifice sa Genesis chapter 3. Nung tinawag niya yung Israel, may tabernacle. Nag-institute siya ng sacrificial system. Again, to show, kailangan ng sacrifice. Makasalanan kayo, kailangan ng sacrifice. Kailangan ng sacrifice. Na ultimately, pagdating ng New Testament, walang ibang magfulfill nun, kundi si Jesus Christ. Because si Jesus Christ is the perfect man. Dumating para pagbayaran yung ating kasalanan. So it was really a messaging na ginagawa ni God sa tao na merong kailangan sacrifice. Merong kailangan sacrifice. And maganda ito, sabi sa Hebrews 9:22. Sabi dito, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kung wala daw sacrifice, kung walang shedding of blood, walang pagpapatawad. Kaya sa tabernacle, sa temple, laging nagsasacrifice para merong forgiveness. Yes, ayun nga po, Pastor. Why do Jesus have to pay for our sins? Bakit hindi na lang po nag-continue yung magsasacrifice ng perfect na sheep, yung walang sakit, walang sugat? Yes.
yun. Maganda. Good question. Ano? But yung blood ng animals, tingnan natin ito. Yung blood ng animals ay hindi naman sila yung nagkasala eh. Ang nagkasala, tao. Now, God has a law. At itong law na ito makikita natin, Ezekiel 18:4. Ang sabi dito, for every living soul, sabi ni God, belongs to me. The Father as well as the Son, both alike belong to me. The soul who sins is the one who will die. Okay. Niratify uli ng Lord yan. Romans 6:23. Anong sabi? For the wages of sin death. is death. So talagang ang magbabayad ng kasalanan ay yung nagkasala. Pastor, bakit nga po hindi na lang yung taong nagkasala na lang yung mamatay? Diba? Ang problema doon, pag pinatay ka agad ng Lord, no? Si Adam at si Eve, wala tayong lahat. Kasi True. doon tayo sa kanya nanggaling, sa kanila nanggaling. So hindi pwedeng gawin ni God yun. It's like resetting again kasi nga, wala na. Kasi kanino pa ba lalabas yung tao? No? So, hindi talaga. So, really, si God, in-endure niya talaga. He was very patient with us. Gracious, kasi parang, oo nga, pwede naman, option naman niya talaga. Siya naman yung creator, hindi naman tayo eh. So, option niya talaga, pero hindi niya pa rin ginawa. Grabe yung heart ni God the Father. Yes. Kaya nga, di ba, sa pagsasabihin nila, no, si God nung Old Testament, para mainitin ng ulo, hindi mo lubusan na uunawaan si God. Kasi doon pa lang sa Old Testament, pinakita niya na yung grabe niyang tiyaga sa atin. Parang gusto ko nga pong bawiin yung sinabi ko, no? Siguro kung ganun po yung ginagawa ni Lord, no? Wala na ako ngayon dito. kasi I'm a sinner. Lahat po tayo sinner. Wala na pong matitira Totoo. na human sa mundong ito. Kasi let's be frank, no? Lahat po tayo talaga nagkakasala araw-araw. At kung lahat po ay papatayin ng ating Panginoong Diyos at wala Kung siyang ganun ang grace. hustisya ni Lord, di ba? Yes, at mercy. Ubus tayong lahat. Ubus po tayong lahat Totoo talaga. yan. Ang matitira na lang yung animals. Ay, animals. So, yung kaninang question na gusto ko rin sanang balikan natin is, pwede naman bang animal na lang? Ang katotohanan niya, yung animal sacrifice, is not enough to pay for our sins. It was just a messaging. Sinasabi lang ni God na kailangan magbayad, may pagbabayaran yung kasalanan. Kasi, isipin niyo ito mabuti. If the animal sacrifice is enough, sufficient, hindi na kailangan dumating talaga ni Jesus. Kasi, sufficient naman pala eh. Pwede na lang tayo constantly, tuwing magkaasala tayo, as the law of Moses required, lahat merong sacrifice. Ito nga, maubos nga lang lahat ng animal sa buong mundo. No? Pero pwede natin gawin yun eh. Pwede naman, but because it is not sufficient. Kailangan si Jesus ang dumating, the perfect Lamb of God. No? So, lahat yun messaging to point, going, sabi nila dyan, going full circle. Kasi remember, sa Genesis chapter 3, si God ang nag-provide ng animal sacrifice. This time, si Jesus ang pinrovide ni God. God sent His one and only Son to die on the cross. Siya yung magiging perfect sacrifice. Kailangan kunin niya yung humanity. Bakit ba kailangan niya maging tao? Bakit hindi pwedeng bumaba si Jesus dito as He is, as God? Number one, hindi mamamatay si Jesus. Which is very controversial because, yun nga, a lot of people are telling na, tao lang din pala si Jesus. Correct. Madami Diba? po akong naririnig na ganyan, no? Na parang, paano nyo nasabi na He is enough? Tao Yes, lang din pala tao siya. din siya. Oo. Now, doon sa humanity ni Jesus, wala tayong problema. Talaga naman tao si Jesus. But to say na tao lang si Jesus, doon tayo medyo hindi natin fully nauunawaan ang Bible. Ako lagi sinasabi to the quickest way to answer kung talaga bang Diyos si Jesus is, ano ba yung kanyang kaso? Bakit ba siya papatayin? Di ba ang kaso niya, according doon sa council sa Jerusalem ng mga Hudyo, ang kaso niya ay blasphemy. Sabihin ng blasphemy, ikaw ng tao, tinuturing mo yung sarili mo, sinasabi mong ikaw ay Diyos. Yun talaga ang kaso ni Jesus Christ. No?
So, bakit niya sinabi yun? Bakit niya kinlaim yun? Because totoo yun. And throughout the Bible, makikita natin, Jesus, hindi naman niya tinatago. From the very beginning, From the talagang very beginning, open siya. Very open. Di ba? Ano sabi niya pa? Before Abraham was, I am. Nagalit na naman yung mga Hudyo doon. Ba? Grabe kayo. Buhay na siya. Di ba? Ano may sira tok-tok na ito? Si Jesus was not, hindi siya secret. Na binulong lang niya sa mga disciples. Kung sasabihin na, Diyos ako. Yeah. Hindi ganun. Ang katotohanan sinasabi niya openly. No? Kaya hindi siya pinapaniwalaan ng iba. Sabihin, grabe to, blasphemer to. But unfortunately, the people during that time, and even his disciples, they were, parang, alam mo yun, yung parang sinabi na ni God, pero hindi nila naunawaan, hindi nila naiintindihan. And, ba't kaya ganun, Pastor? Yes, oo. Kasi openly naman niya sinabi, pero hindi siya naunawaan. Saka ang dami na po niyang miracles na nagawa. Bakit Yes. kaya hindi pa rin siya? Remember yung line na sinabi ni Jesus doon sa Pharisees? Kung ayaw niyo maniwala na I came from God, at least maniwala kayo sa mga miracles na ginawa ko. Sinabi ni Jesus yun sa Pharisees. Bakit? Because kung ayaw mong tanggapin yung testimony ni Jesus, yung kanyang salita, accept mo yung testimony nung kanyang ginawa na walang taong maaagawa nung kanyang mga ginawa. So again, sinasabi na naman ni Jesus, siya ay Diyos nga. Yun nga yung question, no? Bakit nga yung mga tao ayaw maniwala? It's because it's very outrageous. Even to sa panahon natin ngayon, na may tao magsabing, alam mo, ako ang Diyos eh. Di ba parang, di ba? Eto yan. Pag sinabi mo ikaw ay Diyos, you have to prove it. And Jesus proved it. Many times. Many times. Miracles? Marami tayo niyan, sabi ni Jesus. Gusto mo, pati demonyo, sasabihin ko, sino pa ako? Marami tayo niyan. Di ba? So si Jesus talaga, eto nga nakakalungkot, buti pa yung demonyo kilala kung sino si Jesus. Yung tao sa paligid, hindi siya kilala. Yung mga demonyo sinisigaw, kilala ka namin. Yes. Ikaw ang anak ng pinakamataas sa lahat. Samantalang yung mga tao, naku, ano ka, blasphemer ka. Di ba? That's really sad. Sabi naman sa Bible talaga, sa Corinthians, sinabi na ni Paul, that the God of this world, which is Satan, has blinded the eyes ng mga tao so that they would not see who Jesus is. And hanggang ngayon po nangyayari po yan. Yes. Kaya maraming nagsasabi, si Jesus, tao lang. Sabi pa nga nila, yun daw missing years ni Jesus from 12 to 29, nag-aral daw siya ng mystic arts. Pumunta sa India, pumunta sa ganito, pumunta sa ganyan. Hindi ganun eh. To put Jesus, to say that to Jesus is that it's like saying kay Jesus, hindi ka naman talaga Diyos eh. Kailangan mong aralin niya mga yan para ma-perform mo yung miracles mo, para masabi mo yung wisdom mo, which is not true. And I believe si Satan talaga placed unbelief in the hearts of humans. Na talaga hindi ka maniniwala. And even up to today, pag nagsishare tayo ng gospel, still people will reject it. At yun yung nakakalungkot. Tayo na nilikha in the image of God, we reject yung pagdating ng Diyos sa atin. Dumating na nga si Jesus in the form of human. Yes. They do not understand yung reasoning. Bakit nga ba kailangan magkatawan tao ni Jesus? Well, number one, yung nga sabi ko, hindi siya mamamatay kung hindi siya magkakatawan tao. Secondly, He has to show to humanity na yung perfect obedience to God the Father and perfect submission to God the Father. No? Siya lang ang nakagawa nun. Kaya sabi sa Hebrews, He was blameless in all of His ways. Siya ay tinukso, sabi doon, He was tempted, but He did not fall into sin. No? So si Jesus, yun yung part ng kanyang humanity na minsan di natin nakikita eh. He had to show yung perfection ng pagsunod sa Panginoon. Why? Because nga ang kasalanan ng tao is rebellion.
ang kasalanan ng tao, tinitwist yung katotohanan. Yung sinabi ni God, wag sundin. Si Jesus, tingnan nyo si Jesus, lahat ng sinabi ni Father, ni God the Father, Ginagawa niya. yun yung ginagawa niya. Si Jesus, lahat ng submission, which is opposite ng rebellion, ginawa ni Jesus. Ano sabi niya? Wala akong gagawin Na hindi ginagawa. na hindi ko nakitang Nakita ginagawa sa- ni God the Father. Lahat ng bagay nagsasubmit siya, which is opposite of rebellion. No? And then, ano yung ginawa niya? Hindi niya tinitwist yung truth. Kaya nga galit siya sa Pariseo. Kayo yung nagtitwist ng truth. Di ba? Kayo yung nagtitwist ng truth. Siya, sasabihin niya, alam mo si Jesus, hindi ka lalapit sa kanya, sabihin, Lord, baka pwede na to. Baka pwede na to. Hindi. Sabihin ni Lord, pag mali, mali. Di ba? So, hindi niya ititwist yung truth. So, pinakita niya dito, through His humanity, His perfection. In obedience, to God's will, to God's law, submission. Kaya siya yung perfect sacrifice. So, yung yung pagkamatay ni Jesus, biruin mo to, isipin niyo to mabuti. He's a perfect man. Hindi siya mamamatay on the cross because of his sin. Kasi wala siyang kasalanan. Yes. But he willfully gave his life. Willfully. As payment for somebody else's sin. For hours. For our sin. For the sin of the whole world. Since napag-uusapan na po natin yung sacrifice ng Jesus Christ para sa atin, no? Ano po ba yung mga napagdaanan niya before He faces the cross? Okay. Madalas ang sinasabi, physical. Pinako sa krus, nilatigo, no? Yan. Which napapanood naman Which natin. napapanood natin. Every, Which mapapanood natin. Malamang Sa napanood na sinakulo, kanina. mga ganyan, ano? No? Kasi taga-kainta kami, no? Doon talaga, grabe yung senakulo. Every year. Year talaga Every year. sineselebrate yun, pinagkakagastosan to reenact what happened, no? So, yun nga, Pastor, no? More on physical. More on physical. But ang katotohanan, ang pinagdaanan ni Jesus Christ, hindi lang physical, but emotional pain. No? Psychological pain. And spiritual pain. Isa-isayin natin. Doon sa physical, nung hinuli siya, sabi sa Bible, dinuroan siya sa muka. Yeah. Ako, mainis ako pag ganun. Kung ako yun, baka nagantihan ko na rin ang dura. Di ba? Duduraan ka sa mukha. No, di ba? Tapos sasampaling ka. Yung ginawa pa sa kanya doon sa temple, tinakpan pa yung mata niya, tapos sinuntok siya, binatukan siya, tinanong, sige, prophesy mo, sino yung sumuntok sa'yo? Parang nang mamak. Oo, parang ibang usapan to di ba? So, isa yon, no? Ano pa sabi sa Bible? He was beaten by rods and by whips. Di ba? Yung 39 lashes. Yeah. Amazingly, doon sa 39 lashes na yun, may mga scientists na kinategorize nila lahat ng sakit. Kasi sabi sa Isaiah 53, by His wounds, we are healed. So, kinategorize nila lahat ng sakit. And they found out there are 39 categories of sicknesses and diseases. Bagong kaalaman niya. Yes. So, ibig sabihin, lahat ng sakit at karamdaman, So, walang because of his bago. 39 lashes, Mhm. pinagbayaran niya na. Kaya nga, we can claim healing Yes. in the Amen. name of Jesus. Yes. Amen. So, isa pa yun, Tapos ano pa, malamang wala siyang tulog. Kasi hinuli siya gabi. At mababasa Nag-pray natin pa sa siya Bible. bago siya- Sa Bible, siya ay in-scrutinize hanggang umaga. Diba? At saka Nag-pray pa siya. nag-pray pa Oo, siya. nag-pray pa siya Oo, nung di the pa whole siya night. natulog. Buti pa yung sila Peter natulog. siya hindi siya natulog. No? Malamang siya ay dehydrated. Kasi nung pagdating niya sa cross, di ba binigyan siya nung sour wine. Kasi nga, nauuaw siya, sabi niya, I thirst. Malamang gutom na si Jesus. No? Although hindi naman sinabi sa Bible kung pinainom o pinakain, but we could just imagine. Ano pa? Yung nilagay na crown of thorns. Nilagay sa kanyang ulo. No? At hindi lang basta pinatong, kundi siniksik sa kanyang ulo. So tumusok sa kanya yung... Sugat-sugat ang yung- kanyang anit. Yes. No? Di ba napaka-sensitive nung ganito? Yes. Yes. Makamot mo nga lang Oo, ng konti, yan nagsusugat na Di ba? eh. Napaka-sensitive. And para bumaon dito yung Thorns. thorns, masakit yun. At yung thorns, kung ang ginamit nilang puno ay yung acacia wood doon sa
sa lugar nila, which is very abundant, ganito kahaba yun. Yung thorn na yun. So, you can just imagine, yun yung bumaon sa kanyang ulo. No? So, kasama yun. Ano pa? Yung robe niya. Di ba? Binigyan siya ng mga soldiers ng robe. Punit-punit na yung likod niya. So, tayo, nasubukan na natin to. Nagkasugat tayo. Pag may Nagkaroon na ng... dumikit. Oo, di ba? Nalagyan na ng dugo. Tapos tinanggal nila. Naglangib na't lahat. Natuyo na yung dugo. So again, Hapdi. open wound na naman siya. No? So grabe. Ano pa? He was forced to carry his cross. Yun nilakad niya from Jerusalem to outside. No? Naginulpi ka, binigyan ang crown of thorns, Sugat-sugat yung gutom ka, sugat-sugat ang likod mo, pagbubuhatin ka pa ng mabigat na cross. Ano pa? No? Pagdating niya pa doon, pinako pa siya doon sa binuhat niyang krus. No? And then lastly, he was stabbed by a spear sa kanyang tagiliran. Hindi pa nakontento. Sinaksak pa siya. Yes. And that's the physical trauma. How about yung emotional? He was betrayed ni Judas. Yes. No? Ano pa? Falsely accused. No? Ano pa? He was mocked. He was cursed. Constantly. Wala nagsabing tayo, tulog muna tayo. Huwag muna natin, tigilan muna natin si Jesus. Hindi. Tuloy-tuloy. Constantly mocked, constantly accused. No? He was rejected by the people. Ano lahat ng sinasabi ng mga tao nung nakapako siya sa krus? Oh, sabi mo, di ba? Ang galing-galing mo eh. Nagpagaling ka ng marami sakit. Bumaba ka ngayon dyan, maniniwala kami sa'yo. Nasa kaya, Pastor, yung mga ano niya, yung mga pinagaling niya during that time? Yun na nga eh. Yung mga Baka sila pa yung nagmamak din sa baka sila kanya. pa yung Just imagine, yun lang pinakain niya. More than 5,000 people. Oo. Asan kayong lahat? Sabi siguro ni Jesus sa mga kapa, asan kayong lahat? Ito, ang dami kinain na bread tsaka fish. Ito, busog na busog pa to. Ngayon, we can laugh about it, but Yung the time na thought yun. of you losing your friends, Yes. you losing your family during that most devastating moment is really, magkakaroon ka ng emotional trauma, Yes. mental trauma. Diba? Yun ang matindi doon. So, hindi pa tapos doon. He was abandoned by his disciples. The night na siya ay kinuha, Scatter. nagtakbuhan na lahat. Tapos yung nag-iisang inaasahan niya na lakas ng boses, hindi, mamamatay ako para sa iyo, Lord. Nawala. Yung pa yung nag-disown sa kanya. 3 times. 3 times. 3 times. So, just imagine yung emotional na encounter ni Jesus. And then, add to that, yung psychological. Di ba, nagkaroon siya sobrang tinding stress, yung kanyang pawis parang dugo. Na-stress. Oh, ang tawag doon ng medical term doon is hematidrosis. No? Nahihimatay na siya. Si Hematidrosis. Mahihimatay. Yung sobrang stress mo, yung pawis Pawis mo mo. nagiging dugo. Pumuputok yung capillaries, yung smallest blood vessel. meron talagang gano'ng Yes. condition. Yes. Hindi lang dahil poetic yung Bible. No. Talagang merong ganong condition na yung pawis mo dugo na. Yes, according to medicine, sa sobrang stress, yung maliliit na Pumuputok. capillaries, pumuputok. Sobrang stress. Napakalakas ang katawan ni Jesus, no? Just imagine that. Mm-mm. Di ba? Tapos ano pa? No? Yung nga, wala siyang tulog. At tayo lang, wala lang tayong tulog. Nahihimatay na. Bugnutin na tayo di ba? Pero si Jesus, grabe. Pinalakad pa siya doon kay Pilate. At kay Hero. Di ba? Babalik-balik pa siya. No? Add to that, yung spiritual. Yung spiritual, si God the Father, sabi, He turned away from him. Kaya ano sinabi ni Jesus? Sinabi pa niya in Psalm 22, nag-recite pa siya. Sabi niya, my God, why have you forsaken me? And He had to carry all our sins sa kanyang katawan. Sabi sa 1 Peter 2:24. So, etong lahat ng ito, Jesus took it upon Himself. Ang tanong ito alam kaya ni Jesus yung kanyang Dadaan. Pagdadaan. daranasan? But He knew. Because He's God. Yes. But Ginawa ang pa matindi rin. doon, He was still willing because of His great love para sa atin. So, Pastor, yung napagdaanan ni Jesus Christ, alam niya lahat to but Yes. He endured it. Tinuloy pa rin niya. Yes.
So, yung lahat ng ito, yung mga sacrifice niya, yung paghihirap niya, ano po bang dapat naming matutunan? Yan, good question. When we meditate doon sa ginawa ni Jesus Christ on the cross, lahat ng pinagdaanan niya, just to pay for our sins, na ayaw nating aminin, na we are content to live with our sin. You see, ang mundo, we are content to live with our sin. Ganito ako eh. Ganito ako eh. Yes. Palpak ako eh. Talagang ganun. At least hindi ako nakakatapak ng ibang tao. You see, that's what we see. We are trying to justify the way we live, yung ating kasalanan, no? But hindi natin nakikita, hindi natin fully na-appreciate na si Jesus, who lived a perfect life in obedience to God the Father, in submission to God the Father, was willing to pay for your sin. Hindi mo siya hiningi. Hindi mo pinag-pray. Walang nag-pray nung araw na pwede niyo po bang padala si Jesus. Wala. In fact, si God yung nag-reveal nun. Na at the right time, at the proper time, sabi, pinadala niya yung kanyang anak. Yung sacrifice. So, ano ang lesson nito sa atin? Let us fall in love with God. Because ang purpose lang naman ni God dito is that to redeem us once again. Mabili tayo uli ng Diyos. Maibalik tayo uli doon sa loving relationship. From yung dati na meron siya kay Adam and kay Eve. Yun naman talagang gusto ng Lord. Ma-restore uli yung relationship na yun. At kung yun, ma-restore, then makikilala natin who God is. Makikilala natin yung sarap ng buhay na kasama mo si Lord sa araw-araw. At yun yung laging sinasabi. Ito nakakalungkot lang at times. Holy Week, we celebrate. The whole world celebrates it. But few people who really knows, understands, and appreciate it. Usually, anong ginagawa pag Holy Week? Di kumakain ng karne. Diba? Wag gumawa ng kasalanan, patayan Diyos. Hindi naliligo sa Hindi kapag naliligo. alas stress na. Diba? Yun ang ginagawa. I mean, we are so caught up dun sa tradition. But we are not caught up with the message. Tradition yan. But the message is far more important. Because yung message ng cross, yung message ng ginawa ni Jesus Christ is life-changing. Life-changing. Amen? Very beautiful, Pastor. Let's continue to remember that message. Yes. Totoo yan. Yung pagmamahal talaga ni God the Father sa atin, it shows nung binigay niya sa atin si Jesus Christ. Amen. So let us not forget. Tagi natin tandaan yun. No, mga kapatid, yung mga nanonood sa amin. Let us not forget the message of the cross. No? Ang message yan is, hindi mo hiningi na ikaw ay maibalik kay God the Father. Pero, ginusto ni God to bring you back to Him. Sabi sa Corinthians, to reconcile you back to Him through faith in Jesus Christ. Kaya kung gusto mo maranasan yan, we invite you. No? Open your heart today. Open your life today. Receive kung ano yung willingly ibinigay ni Jesus and in-endure ni Jesus on the cross. Wala siyang kasalanan, pero ginawa niya yun dahil mahal niya tayo. So today, we'd like to invite you to open up your heart, open up your life sa ginawa ni Jesus Christ. Hindi niya to ginawa dahil sa ano paman, but because He loves you. He loves us all. So if you're willing and you want to experience the love of God, the forgiveness na ino-offer ni Jesus Christ, pray with me. Let's pray. Father God, we thank you, Lord, for your word. We thank you, Lord God, because, Lord, umpisa pa lang, pinakita mo na po sa amin that a sacrifice is needed for the forgiveness of our sins. Panginoon, lahat po kami ay makasalanan. Every single one of us. Wala pong pwede magsabi sa amin na, okay lang ako, hindi naman ako ganun kasamang tao. Because ang katotohanan, Lord, even a little sin is still sin.
sa iyong harapan. So today, Lord God, we ask for forgiveness sa aming kasalanan. We believe na si Jesus po pinadala mo to willingly die on the cross, to pay for my sins, for our sins. So we put our faith in Jesus Christ. Simula po sa araw na to, He is my Lord. He is my Savior. And Lord, starting today, I commit my life to walk with you, to live for you every second of our lives. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa ginawa mo para po sa aming buhay. We love you, Jesus. We love you, Lord God. And we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. We would like to invite everyone to watch the next episode tomorrow, 10 a.m. And you can share and like, subscribe po sa aming YouTube channel, even po sa aming Facebook account, Grace Cornerstone City Church. And thank you, Pastor Wesley Pantanilla, for today's table talk. No? Mas naunawaan po namin yung pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. Hindi lang basta siya namatay. He sacrificed because He loved us. Amen. Amen. So yun, abangan natin yung ating episode sa mga susunod na araw, ano? At tayo ay patuloy na ma-excite at matuto sa salita ng Diyos. God bless you. God bless you. See you.